Pag-usapan natin yung Ajax, no? Tsaka yung Fetch API, tutukan natin to. Ajax kasi luma yan, no? Tapos, hindi natin siya ma-access ng walang tulong ng HTML. Kasi nasa window object si Ajax. Unlike ni Fetch, gumagana siya kahit walang HTML na included. Tingnan mo natin to HTML kasi meron ako ditong HTML na naka-ready. Nakatutok na yung script at may button dito. Ayan. Kailangan natin yung button para mag-trigger tayo ng something. Cons button. Hindi ko na ituro pa to yung DOM manipulation. Query selector. Button. Ayan. Kukunin natin yung button dito sa HTML. Tapos, gawa tayo rito ng event listener ng onClick. Ayan. Function to. Ayan. Tapos, dito tayo gagawa ng variable name ng para sa Ajax. Gawin na natin to Ajax. Ayan, Ajax. Ayan. Tapos, access natin ng yung new XML. Ito. Ayan. Gumawa tayo ng bagong Ajax request object. Kumbaga, may kopya na tayo na itong object na to dito sa variable na to. Tapos ngayon, mag-i-initialize tayo ng request. Ajax. Yan. Tooldoc. Open. Yan, may tatlong parameter yan. Ito, yung method at saka yung URL. Yung method muna, meron tayong method na get, post, yung ganun. Tapos yung URL natin ito. Hanapin natin yan. Tapos yung ikatlong parameter, ayan, kung async ba siya or hindi. So pwede natin lagay true. Ayan. Tapos ngayon, dito naman sa ikatlo, dito naman papasok yung handle ng mga response, regardless kung error man yan o hindi. Gagamit tayo ng onload. Ayan. Function ulit to. Pasok natin. Ayan. Tapos gawa tayo ng if statement, no? Kasi itong Ajax na to, kung mapansinin mo yung mga property niya, ayan, pag gumamit tayo ng dot notation, diba, Ajax, tooldoc, ayan, magkaka-access na tayo. Ayan, may status tayo dyan. Ang status natin, meron tayong mga status sa 200, yan, ibig sabihin okay. Pag 400, ibig sabihin error or bad request. So, check natin yung status. Gamit tayo ng if else dito. If status, Ajax.status is identical to 200, then ibig sabihin console.log, gawa tayo rito ng message data is fetch. Yan, tapos kunin natin yung data, no? Oops, data, wala pala tayo nun, so gawa tayo const data. Since na nakastring ni pa yun, kailangan natin siya i-parse. json.parse. Bali may kita yung request na yan o yung response dito sa response text, ayan, na nakastring ni Pi. So kailangan natin siya i-parse para ma-convert sa object ulit. So ayan, data. Tapos kapag kayong status ay hindi 200, magbabato tayo ng else dito na console.error, error found, or maybe failed to fetch the data. Yan, ganyan. Ngayon, nakaset na sila. Kailangan natin isend yung kailangan natin siya isend para ma-handle na yung tawag dito. I mean, para mag-send na yung request natin. May nakalimutan pala ako idagdag yung para sa network error. Ajax.on error. And kung sakaling magkaroon ng error sa internet, halimbawa nawala ng internet connection, ayan, pwede nyo gawin to. Network error, ayan, pwede yan. So check natin, paandar natin tong Ajax. Go live. Ayan, so open natin terminal, console, click natin tong click me. Ano siya, diba, nag-return siya nung ginawa natin. Ito, so na yan, ito, data is fetch, tas yung data, ito yung data, ayan, object.
Yan, mga object. Paano naman yung error? 'Di ba? Sabi ko kanina kapag kayong status ay hindi okay, dito siya pupunta. Bali gagamitin natin to yung status 500 na URL and para ma-simulate lang natin yung error. Yan, save. Tapos punta tayo ng Chrome ulit. Click ulit to. Ano, error found. Ano, 500. Wait, check natin. So, bakit ganun yung error natin, no? Kasi napansin ko nga pala rito, ginawa natin siyang 500 yung status or ganto na mali. Kaya ito hindi niya na parse. Kaya dapat ipasok natin to kung yung status is 200. So dito siya magpa-parse. Pero since na hindi 200, ito na dapat yung tawagin niya. Balikan natin sa console.error to. Error. Yan. Balik tayo sa Chrome. Click me. Ayan. Fail to fetch the data. Ito yun. So, ito yung example ng ng isang Ajax call. Gamit na gamit to noon. Pero ayun, in-include ko lang siya sa video para in case na maka-encounter kayo, lalo na yung mga junior, malay nyo, makapasok kayo tapos nakahawa kayo ng ng isang project na may ganito. Parang legacy code na rin kumbaga kasi lumang-luma na talaga to. So yan, at least kahit paano aware kayo kung paano siya gumagana. Usually may mga ganito yung PHP, jQuery, yan. And lagi yung gumagamit ng ganito. Ano lang no, hindi ko napakita yung post, yung ibang method. Etong get lang pinakita ko. Pero yan, ayun sa fetch naman tayo. Okay, sa fetch, ganda naman siya. Ano ko na to Yan, ganyan ko na. Let's go ulit ako ng bago. Button.on click. Oops. Gawa tayo ng try catch. Yung isa pa lang yun, pwede nyo rin try catch yan. Dito lang tayo. Gawin ko tong asynchronous. Kasi gusto ko gumamit ng await. Naituro ko na tong await. Kung napanood mo yung video na yan. Ayan. So, cons, response, await, tapos fetch. Ayan, gamit tayo na ito. Itong API na to. Ayan. Tapos, kunin natin yung tawag dito. Ano ba tawag doon? I-await natin yung response.json. Response, JSON, and await response.json. Ayan. So, may access tayo sa nire-return nito. So, cons data equals, hindi. Ito na lang. Console.log data. Ganun lang ulit. Message. Data ay na-fetch. Tapos, response JSON. Ayan, pagka sakali may error, dito siya magsasalo. I mean, etong .catch yung sasalo ng error. So, console.error may error. Tingnan natin. Balik tayo sa browser. Refresh. Click me. Check natin to. Ayan. Message and data ay na-fetch. Tapos ito na yung response.json to. Gawin natin data. Ang pangit tignan. Response.json. Ayan. Balik ulit doon. Tapos click me. Ayan. Ngayon, pagka may error naman, ganun lang ulit. For example, ito 400 status. Sasaluhin ni .catch. Ayan. Click natin. Sadyain natin magkaroon ng error. Ayan, may error. So, yan no. Ito yung gamit naman na ito yung fetch, yung gamit na gamit hanggang ngayon kahit na 2025. Pero may mas better dyan yung library na pangalan Axios. Yun. Pero may mga ibang projects na naka-fetch pa din. So, ano rin to, okay din to na magkaroon kayo ng idea kung ano si fetch. So, ganyan lang. Sa try catch naman na meron yung finally siguro sa ibang video na lang din yun. Pero ayan lang example nya. And hopefully naipaliwanag ko na maayos sa may natutunan kayo. So yun lang, thank you.